Siya ang pinakamahina sa party. Alam ito ng lahat. Alam ng hero, alam ng mage, alam ng mga warrior, priest, at bawat adventurer na nakasalo niya sa apoy. Nahuhulog ang espada niya, umuurong sa goblin, naiiwan sa likod habang naglalakbay, hingal, nahihirapan makasabay sa mga taong kalahati ng laki niya. Pabigat siya, pinapatawad ang taong itinatago ng hero dahil sa awa, obligasyon o paniniwala na mas mabuti pa ang walang silbing miyembro kaysa walang laman na pwesto. Ito ang nakikita ng mundo. Ang hindi nakikita, ang hindi dapat malaman ni Numan kahit kailan, na ang nahuhulugang, umuurong, laging pagod na duwag na ito ay kayang wakasan ang lahat ng banta sa kontinenteng ito sa isang iglap, na ang goblin na inurungan niya ay hindi makakaligtas kung nasa parehong silid sila ng tunay niyang kapangyarihan, na ang hero, ang piniling, biniyayaan ng Diyos, hinula ang tagapagligtas, ay kandila lang katabi ng araw na nagkukunwaring patay. At kung may makaalam ng katotohanan, sasabog ang puso niya. Literal, ito ang secretly more powerful than the hero. Ang Korean title ay Yung sa Boda ni Omugang Haiso Himeul Sumgim, na ang ibig sabihin sa direkta at halos nakakatuwang pagkakasalin ay too strong compared to the hero, so he hides his power. At ang title na iyon ay ang buong kwento, pero mas matalino ang pagkaganap kaysa inaasahan sa premise. Welcome back sa Manhwa Recap Vault. Ang Hidden Power Stories ay staple ng genre. Ang protagonist na mukhang mahina pero lihim na pinakamalakas. Ang nagpapaiba sa manhwa na ito ay ang mekanismo ng pagtatago. Sa karamihan ng kwento, itinatago ng protagonist ang kapangyarihan sa pagpili, pagpapakumbaba, estratehiya, pag-iwas sa pansin. Sa secretly more powerful than the hero, sa pilitan ang pagtatago. Restriksyon ito ng Diyos. Kung matuklasan ang tunay niyang kapangyarihan, mamamatay siya. Hindi metaporikal, hindi balang araw, sasabog ang puso niya. Ang isang patakarang ito ay nagpapalit sa standard power gap comedy tungo sa isang bagay na may tunay, tuloy-tuloy na tensyon. Ipakita ko sa inyo kung paano. Nagsisimula sa kamatayan ang kwento, o sa mas tumpak, nagsisimula ito sa kung anong dumarating pagkatapos. Ang protagonist, na ang tunay na pangalan ay sinasadyang itinatago ng manhwa gamit ang mga alias at pag-iwas sa buong daloy, ay namatay sa orihinal niyang mundo at tinawag ng Diyosa. Ito ay sa pangkalahatan pamilyar na setup. Reincarnation sa fantasy world, divine patron, bagong buhay na may bagong posibilidad. Libu-libong manhwa ang nagsisimula sa ganitong paraan. Ang nagpapaiba sa pagtawag na ito ay ang Diyosa mismo. Hindi siya mabait sa tradisyonal na kahulugan. Hindi rin siya malupit. Mas nakakaligalig. Naa-amuse siya. Nakakaaliw para sa kanya ang buong proseso ng paggawa ng mga hero at pamamahala ng mundo, at hinaharap niya ang reincarnation ng protagonist na parang nagdidisenyo ng laro para sa sarili niyang aliwan. Ito ang mga termino niya. I-reincarnate niya ang protagonist sa fantasy world. Bibigyan siya ng kapangyarihan, hindi sukat, hindi balanse, kundi labis-labis hanggang halos kahangalan. Kapangyarihang lampas sa hero na pinili ng mundong ito sa labis-labis na antas. Kapangyarihang kung ipapakita ng hayagan ay gagawa sa kanya bilang pinakamalakas sa planeta sa agwat, na ang konsepto ng kompetisyon ay walang saysay. Pero may kondisyon, walang dapat makaalam. Hindi sikapin niyang lihim. Hindi makabubuting itago ang abilidad. Absolute ang restriksyon at ipinatutupad ng divine mechanism. Kung sino mang tao sa mundo ang makatuklas ng tunay niyang antas ng kapangyarihan sa pagmamasid, paghihinuha o anumang paraan, titigil ang puso niya agad. Permanente. Nagsabit ang Diyosa ng kill switch sa pag-iral niya, at ang pampatay ay ang pagkakilala. Dapat siyang pinakamalakas. Dapat siyang mukhang pinakamahina, at ang agwat sa pagitan ng dalawang katotohanan iyon ay hindi dapat magsara. Tinatanggap ng protagonist ang mga termino, hindi may kasabikan, tapat ang manhwa sa pagkilala niya na ang kasunduang ito sa anumang makatuwirang pananaw ay baliw.
Pero ang alternatibo ay manatiling patay at inialok ng Diyosa ang offer na alam na niya kung alin ang pipiliin. Muling isinilang siya, pumasok sa mundo, at agad lumitaw ang mga implikasyon ng sitwasyon. Nakatayo siya sa mundong puno ng mga halimaw, demonyo at banta sa pag-iral. May kapangyarihan siyang puksain ang lahat at hindi niya ito magagamit, hindi hayagan. Sa paraang hindi nakikita, hindi nasusukat, hindi nahihinuha, dapat niyang harapin ang mundong nasa giyera habang siya, sa pananaw ng iba, ay pinakawalang kaya. Susulat ang comedy mismo, susulat din mismo ang tensyon, at naintindihan ng manhwa na kailangan ang dalawa. Sumama siya sa party ng hero, hindi maiiwasan ito. Kailangan ng istruktura at sinisiguro ng disenyo ng Diyosa na malalapit ang protagonist sa pinakamahalagang labanan ng mundo nang hindi kinikilalang mahalaga. Ang hero, Yurian, ay ang lahat ng hindi pinapayagang maging sa protagonist. Matapang, nakikita, pinupuri, biniyayaan ng mga Diyos ng kapangyarihan na pambihira at sinasamba ng mundong umasa sa kanyang balikat. Hindi masamang tao si Yurian, hindi mayabang. Sa karaniwang sukatan, tunay siyang heroic na taong seryoso sa responsibilidad at gumagalang sa mga kasama. Itinuturing din niya ang protagonist sa banayad, may konting pang-aapi na kabaitang nakalaan sa taong sa tingin mo ay walang kakayahan. Binibigay sa kanya ang pinakamadaling gawain, inilalagay sa likod ng formation, kinakausap ng may pampalakas loob na para sa batang sumusubok ng higit sa kakayahan. Magaling ka ngayon, sinabi pagkatapos ng laban kung saan ang nakitang ambag ng protagonist ay nadapa sa ugat at nahulog ang espada. Pinupuno ng party ang dinamikong ito, mga warrior, mga mage, mga cleric, bawat isa ay may talento, bawat isa ay tunay na nag-aambag sa epektibidad ng grupo sa labanan, bawat isa ay magalang na nagtitiis sa pabigat sa hanay dahil pinagtitiwalaan ng hero at walang gustong maging taong magmungkahing tanggalin ang pinipili niyang protektahan. At sa likod ng kurtina ng pakitang walang kakayahan, ginagawa ng protagonist ang lahat. Dito, pinakamatalas ang comedic engineering ng manhwa. Pumapasok ang party sa dungeon. May lumitaw na mga halimaw, tapang ang hero, spectacular spells ng mage. Pinipigilan ng mga warrior ang line sa kahangahangang teknika. Nahuhulog at nababatak ang protagonist, mukhang halos nakaligtas sa kombinasyon ng swerte at proteksyon ng party. Ang totoong nangyari, natuklas ng protagonist ang banta ng dungeon bago pa pumasok ang party. Pinuksan niya ang mga pinakamapanganib, agad, hindi nakikita sa paggamit ng kapangyarihang napakapino na walang bakas. Pinahina niya ang natitirang halimaw sa antas na kaya ng party. Inayos ang kapaligiran, pinabagsak ang side passage para iwasan ang flank attack. Pinalakas ang tulay na sasama sana sa bigat ng warrior. Pinatalbog ang spell na patungo sa blind spot ng mage. Inorganisa ang buong engkwentro mula sa posisyon ng taong walang ambag. Ang agwat ng perception at reality ang umuulit na istrukturang biro. Gumagana sa maraming antas ng sabay. Akala ng party sila ang nagdadala sa kanya. Alam ng mambabasa na siya ang nagdadala sa kanila. At ang protagonist ay nasa nakakapasong gitna, sapat na malakas para lutasin ang lahat. Ipinagbabawal na makitang lumulutas. Matalas din ang social comedy. Pinagtatawanan ng ibang adventuring party ang hero sa pagdadala ng mahina sa grupo. Nag-aalok ang mga rival na subukin ang protagonist sa sparring. Pinipilit siyang magtalo ng kapanipaniwala nang hindi halatang sinasadya na mas mahirap kaysa tunog kung ang baseline speed mo ay lampas sa kayang habulin ng mata. Tinatrato siya yan ng mga merchant at innkeeper na may pang-aapi na nakalaan sa mga walang saysay at dapat tiisin niya ang bawat sampal ng walang reaksyon dahil ang reaksyon ay magsasalpok na may pride na hindi taglay ng taong mukhang ganoon kawalang kaya. Ang kill switch sa dibdib niya ay hindi background detail. Aktibong banta ito na humuhubog sa bawat desisyon at naiintindihan naman huwa na ang pinakamahusay na paraan para maging totoo ang tuntunin ay subukin paulit-ulit, papalapit sa hangganan. Ang near misses ang istrukturang gulugod ng kwento.
Bawat isa ay sumusunod sa pattern, may sitwasyong dapat gamitin ng protagonist ang kapangyarihan para iwasan ang sakuna, pero ang paggamit ay nanganganib sa exposure at ang exposure ay kamatayan. Hindi ang kalaban ang hamon, kailanman hindi kalaban ang hamon. Ang hamon ay talunin ang kalaban habang mukhang hindi tinatalo. Simple lang ang unang near misses. Kailangang puksain ang halimaw bago marating ang sibilyan. Tinitinguhang nakatuno ang interbensyon ng protagonist sa atake ng iba, mukhang ibang tao ang nagbigay ng pampatay na suntok. Kailangang pigilan ang pagbagsak ng istruktura. Naglalapat siya ng puwersa sa puntong walang nakatingin at ang pagkaligtas ng gusali ay pinapatungkol sa magaling na engineering, hindi sa hindi nakikitang interbensyon. Pero habang umuusad ang kwento, mas komplikado ang sitwasyon at lumiliit ang margin ng pagtatago. Mas lumalakas ang kaaway, hindi sapat para bantahan siya, pero sapat na ang agwat sa pagitan ng kanilang kapangyarihan at ng kapangyarihan ng party ay masyadong malawak para sa banayad na interbensyon. Kailangang maglapat ng mas malaking puwersa, mas nakikita sa sitwasyong mas maraming nakatingin. Ang pinakamapanganib na sandali ay galing hindi sa labanan, kundi sa pananaw. Sa mundong ito, ang mga sapat na masinop, high-level mages na may analytical na abilidad, veteranong warrior na, ang instinct ay sanay tumukoy ng banta, ay nagsisimulang mapansin ang mga kakaiba, mga laban na dapat mas mahirap, survival odds na dapat mas mababa, pattern ng pambihirang swerte na sumusunod sa party ng hero sa estatistikang halos imposible. Hindi nila pinaghihinalaan ang protagonist mismo. Bakit nga ba? Siya, sa lahat ng ebidensya, ang pinakamahina sa grupo. Pero ramdam nila na may kakaiba sa party ng hero at ang kanilang investigasyon ay nagpapaliit ng perimeter sa katotohanan. Pinanonood ng Diyosa ang lahat ng ito na may masinsing kasiyahan ng nakatutok sa kawili-wiling drama. Hindi siya nakikialam, hindi tumutulong. Dinisenyo niya ang larong ito para sa sariling aliwan at ang lumalalang panik ng protagonist ay sa kanyang divine na pananaw, ang content na hinahanap niya. Ang internal monologue ng protagonist sa mga eksenang ito ang sukdulan ng comedy. Sa loob ng utak, taong walang humpay sa krisis, kinocompute ang anggulo ng pagmamasid, tinatasa ang analytical na kakayahan ng bawat taong nasa abot tanaw, pinapatakbo ang probability assessment kung detectable ng particular na nagmamasid sa particular na distansya sa particular na kondisyon ang particular na paggamit ng kapangyarihan. Ginagawa niya ang high-level na estratehikong matematika sa bilis na henyo at habang ginagawa iyon, nadadapa sa sariling paa at humihingi ng paumanhin sa pagharang. Ang escalation sa 75 kabanata ng manhwa ay patungo sa tanong na hindi maiiwasan ng premise. Ano ang mangyayari kung lumitaw ang bantang tunay na hindi kaya ng hero at tunay na hindi makakagawa ang protagonist ng hindi natutuklasan? Dahil ang kill switch ay lumilikha ng kabalintunaan, binigyan ng kapangyarihan ang protagonist para mabuhay sa mundong nasa giyera. Banta ng demonyo ang sibilisasyon. Itinakda ang hero bilang depensa ng mundo, pero hindi sapat na malakas ang hero para sa lahat ng banta. May mga kaaway, sinaunang demonyo, catastrophic level na entidad, puwersang mas matanda pa sa kasalukuyang divine order na ang kapangyarihan ay lampas sa kaya ni Yurian at ng party niya. Sa mga sandaling yon, hinaharap ng protagonist ang kalkulasyong tinatanggal ang comedy. Kaya niyang makialam at iligtas ang lahat. Pero kung matutuklasan ang interbensyon, mamamatay siya. Kayang umiwas at panatilihin ang pagtatago, pero may mamamatay. Mga taong kilala niya, kasamahan sa paglalakbay, mga taong inabot ng baon, mga taong tinawanan ang kwento sa apoy. Hindi mura ang paraan ng paglutas ng manhwa sa tensyon. Nakakahanap ng solusyon ang protagonist. Laging may solusyon dahil kailangan ng kwento, pero mas mahal, mas peligro, mas umaasa sa split-second na timing at sa pag-asang walang nakatingin sa eksaktong maling sandali. Bawat matagumpay na pagtatago sa high-stakes na engkwentro ay nag-iiwan sa kanya ng mas malapit sa gilid at permanente ang gilid. Umuusbong ang relasyon kay Yurian sa mga pagsubok na ito.
nagsisimulang mapansin ng hero. Hindi ang kapangyarihan ng protagonist, hindi sapat ang pagiging masinop ni Yurian para mapansin iyon at tapat ang kwento sa kanyang limitasyon. Pero napansin niya ang katapangan ng protagonist. Ang taong itinuturing na duwag ay tuloy-tuloy na nailalagay sa peligro. Lagi siyang nandyan kapag pinakamasama. Hindi tumatakbo kahit may dahilan. Hindi maipaliwanag ni Yurian pero nakikilala niya at ang paggalang sa protagonist ay lumalalim mula awa tungong tunay na bagay. Tahimik na nakakasakit ang pagbabagong ito dahil hindi makakapagsuklian ang protagonist ng tapat. Bawat gawang katapangang ibinibigay sa kanya ni Yurian ay galing sa katotohanang hindi siya kayang patayin ng kahit ano maliban sa kill switch. Hindi siya matapang, hindi siya tinatablan ng kahit ano maliban sa katotohanan. Pero tunay ang paghanga ni Yurian at dapat itong tanggapin ng protagonist kahit alam niyang nakabase ito sa hindi pagkakaunawang hindi niya kayang itama. Ang kalungkutan ng ganap na pagtatago ang emosyonal na agos na nagbibigay lalim sa comedy. Napapaligiran ang protagonist ng kasamahan at fundamentally siya ay nag-iisa. Hindi maibabahagi kung ano siya, hindi maipapaliwanag ang ginagawa, hindi makakabuo ng tunay na koneksyon dahil ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng katapatan at papatayin siya ng katapatan. Hindi karaniwan ang posisyon ng secretly more powerful than the hero sa hidden power genre. Karamihan ng kwento sa kategorya ay gumagamit ng pagtatago bilang pansamantala. Itinatago ng protagonist ang kapangyarihan sa simula, dramatikong ipinapakita sa huli, at ang kwento ay lumilipat sa hayagang power fantasy. Hindi kaya ng manhwa iyon, permanente ang kill switch, walang dramatic reveal scene, walang sandaling itinatapon ng protagonist ang disguise at tumatahimik ang mundo sa paghanga. Hindi yugto ang pagtatago, ito ang buong arkitektura ng pag-iral at dapat magdulot ng kasiyahan, tensyon, at emosyonal na bayad ang kwento sa loob ng restriksyong iyon. Nagtatagumpay ito dahil naiintindihan na ang kaalaman ng audience ang bayad. Nakikita natin ang hindi nakikita ng iba. Alam natin, bawat eksenang pinagtatawanan, binabaliwala o kinaaawaan, ang protagonist ay may bigat na tayo lang ang nakakaramdam. Bawat imposibleng pagsagip na hindi napapansin ay pribadong tagumpay na pinagsasaluhan ng protagonist, mambabasa at diyosa. Wala sa reveal ang kasiyahan. Nasa lihim mismo, pinananatili sandali-sandali sa lumalaking presyon ng taong ang kaligtasan ay nakasalalay sa hindi pagkaalam ng mundo. Pinananatili ng pagsulat ni He Chuan ang balanseng ito sa daloy ng manhwa ng kahangahangang consistent. Hindi inuubos ng comedy ang tensyon, hindi sinasakal ng tensyon ang comedy. Tunay na nakakatawa ang protagonist, ang internal na panic, malilikhaing solusyon, lumalaking deception, habang tunay ding kaaakit-akit. Hindi niya pinili ang kondisyon, ginagawa niya ang pinakamabuti sa kahangalan ng cosmic na arrangement. At ang kakayahan niya rito ay kasing kahanga-hanga ng raw na kapangyarihan. Mahusay na dala ng art ni Limie ang pagbabago ng tono. Mahusay ang expressive at well-timed na comedy panels. Ang action sequences, bihira, maikli at karaniwang nakikita lang sa pananaw ng protagonist habang nasa ibang lugar ang tingin ng iba ay kinetic at visually striking. Ang contrast sa pagitan ng nahuhulog na exterior at nakakawasak na presisyon ng nakatagong interbensyon ay naiparating sa art at sa pagsulat. Available ang manhwa sa Naver Webtoon sa Korean at sa Webtoon sa English, kahit ang English release ay nakahinto sa 71 kabanata. Ang Korean run ay umaabot sa humigit kumulang 75 kabanata. Para sa handang humarap sa fan translation, sulit ang buong karanasan. Kung gusto mo ang hidden power stories, kung umaakit sa iyo ang pantasyang pinakamalakas ka at walang nakakaalam, isa ito sa pinakamatalino, pinakanakakatawa at pinakamalikhaing istruktura ng premise sa medium. Binabago ng kill switch ang lahat. Pinapalit ang power fantasy mula indulgence patungong survival at pinaparamdam na bawat sandali ng pagtatago ay pinaghirapan. Sabihin sa comments kung nabasa mo na. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinakakahali-lihali ng kuwento sa genre. Kada linggo, mag-subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.